Hello everyone! Get ready with me and yap. Yes naman! Yun yung mga term nitong era na to eh. Dati, sit vlog lang yan sa amin. The whole video, sit vlog lang, kwentuhan lang tayo, parang naka-FaceTime lang, parang naka-video call lang. Yan, yun yung gusto ng mga kabataan yun eh. Kabataan! If nanood lang kayo doon, just grab your drink or snacks or as in mag-get ready with me kayo. Okay, ngayon pa lang ako mag-makeup. Ngayon pa lang ako gagawa ng mga dapat kong gawin. Almost 12 noon na ako nagising, which is hindi dapat. Very wrong. Grabe lang best ko na sinabi sa inyo na goal kong gumising ng maaga this year. Grabe, ate girl, matatapos ng first quarter, hindi pa rin tayo gumigising ng maaga. So ayan, ngayon pa lang ako mag-start ng makeup kahit 5 p.m. na. I don't know kung napapansin nyo sa lighting ko ngayon na parang pa-sunset na. And hindi parang, pa-sunset na talaga. So magsi-skincare muna ako bago mag-makeup. Hello? Naway naririnig niyo pa rin ako kahit nandito kalayo yung mic ko. Ay, hindi ko pa rin nabibili yung shotgun mic na gusto ko. Kasi ang ganda ng shotgun mic ng Sony. Hindi mo na kailangan ng wire. Parang pag nilagay mo sa camera yun na, nakakonect na siya. Hindi ko mabili-bili kasi every time na nakakaipon na ako para doon, lagi na lang may something na kailangan bayaran. Oh well, adulting. Anyway, for my skincare, toner muna tayo na I think 2 gamitan na lang to. Ang ganda-ganda ng toner na to. Sobrang hydrating. This is from Lana. Ito yung rice toner nila na may niacinamide and witch hazel. PR to sa akin. Pinadala lang nila. I'm not paid to promote it. Pero, ang ganda ng Lana. I swear, it's a local brand skincare. At ang ganda ng mga pinadala nila sa akin na naka-add to cart na sila sa akin para pag naubos na, mag-repurchase ako. And ito, actually, naubos na yung moisturizer nila. Kaya, yan, ito muna yung gagamitin kong moisturizer. And ang tagal-tagal ko na siyang hindi nagamit, nakatambak lang to sa CR ko kasi itong si Face Republic, nagpadala din sa akin ng mga PR ng skincare nila. And honestly, maganda yung skincare nila. Hindi rin ako paid to promote it. At talagang tinatry ko yung mga gifted products sa akin, yung mga PR packages na yan. So, anyway, catch up tayo in life. I'm back to being a full-time content creator. Oh my gosh, hindi ko pa ito nag-chika sa buong pamilya ko. Hindi ko pa sila nababalitaan na hindi na ako video editor. But, hello po! Kung nanonood kayo ngayon, ito na yun. If nanonood man ngayon yung family ko, especially my parents, yes, hindi na ako video editor ngayon dahil yung 2 kong client, last year, mayroon akong 2 client, so talagang patayan ako sa schedule nun dahil sinasabay ko yung content creating sa pagiging video editor ko and meron akong 2 video editing jobs sa madaling araw. So, meron akong 2 a.m. to 6 a.m. Tapos meron akong 6 a.m. to 10 a.m. And then after that, nagka-content creating pa ako. Next na natin yung sunscreen. 2 yung sunscreen na ginagamit ko. Wait lang, super liwanag. Ayan. Ito yung ginagamit kong sunscreen everyday. Obviously, sa dumi ng bote na to. Ayan, may mga makeup residue pa siya. And itong sunblock from Lana, which is kasama rin sa PR package na binigay nila sa akin. Ang ganda nito. Pero ito yung ginagamit ko everyday kasi itong si Face Republic na sunscreen, para lang siyang moisturizer din. Sobrang hydrating, sobrang lightweight. Ito, SPF 50, PA++++. Ginagamit ko siya everyday kasi para rin siyang moisturizer. So day, ito na yung moisturizer ko, tapos diretsong makeup. Pero pag nag-wear ako ng foundation, ito yung ginagamit ko kasi ito, ang ganda niya kasi kahit na SPF 80 to na PA++++, mas sticky kasi ito si Face Republic na para talaga siyang moisturizer. Pero itong si Lana, wala siyang stickiness and pag na-absorb na siya ng skin mo, pag natuyo na siya dyan,
matte na siya. As in, pwede siyang primer. Anyway, going back sa kinikwento ko, yung 2 a.m. na client ko, pang ano lang talaga siya, pang holiday season lang talaga siya. Like, hinire nila ako for holiday season. So, I expect na matatapos yung work ko doon ng January. Hindi ko naman in-expect na yung isa kong ding client magsa-stop din sa akin dahil tapos na rin yung holiday. Which is yun, hindi ko alam kung anong nangyari dahil hindi naman namin pinag-usapan na hinire lang ako for holiday season. Kasi I've been with that client for a year na and wala pa ulit akong bagong client dun sa company. May company kasi ako. But I think it's a blessing in disguise kasi sobrang struggle ko talaga nung nag-video editing and content creating ako. And ang dami kong project dati sa content creating na hindi ko nakukuha kasi may work pa ako sa gabi. Tapos parang inano ko yun kay Lord na gusto ko talaga mag full-time content creating pero wala eh. I need money, ganyan. Like, I need to video edit pero at the same time, nagkakasakit din ako kasi yung 2 a.m. job ko, ayan, hindi ko talaga kaya yung mga night shift. Kahit na magkakaroon ako ng 8 hours sa tulog after that night shift, hindi pa rin talaga, para talaga ako magkakasakit. Ganoon na yung ano ng katawan ko ngayon. Basta napuyat ako, kahit itulog ko siya ng mahaba, para ako magkakasakit. So, noong una, yun lang yung gusto kong parang mawala sa akin, yung 2 a.m. job. Hindi ko naman in-expect na pati yung isa mawawala. But, fortunately, meron naman akong kinikita sa content creating paunti-unti na nababayaran niya yung mga bills ko. And pretty much 3 months na content creating yung nagsusustain sa akin. Ay, thank you Lord talaga. Lagi ko lang inaano sa sarili ko na God will provide. Pero syempre dapat sinasamahan ng sipag, di ba? Also, thank you to my management dahil part na rin ako ng isang management for content creators. Sila yung nag-help sa akin ngayon na magkaroon ng mga projects. Kaya nasa-sustain ko rin yung sarili ko kahit na wala akong day job. Pero, yan yung shinif ko sa mindset ko. Content creating is my full-time job. Literally naman talaga. As a full-time job, na talagang everyday ako nag-work. Minsan sobra pa sa 8 hours. And minsan hindi lang siya 5 times a week. Which is, kailangan talaga. Is it hard to be a full-time content creator? It is. Sobra, nakakabaliw. Ang dami kong minamanage na social media platforms ngayon. For some people, it looks fun. Well, fun naman siya for me because I love content creating, so nag-e-enjoy din naman ako sa kanya. Pero it's not easy as other people think. Actually, wala naman kasing madaling trabaho. Anyway, ang ginagamit ko nga palang base, makeup base everyday. Itong first base ng Colorette, kakatry ko lang sa kanya. For sure, bibili na ako ng malaki nito dahil ang ganda-ganda na skin tint pa to at paubos na siya. Ang shade ko ay Talisay. And then, for my brows, itong BLK Brow Mascara in the shade Taupe. Grabe, sinisipon pa ako. Araw-araw ko sinisipon. At lately ko lang din na-realize na dahil pala yun sa allergy, napakadami kasing ginagawang buildings dito. Around dito sa condo ko. As in lahat ng bintana ko, merong nakatapat na ginagawang building at maalikabok. Kaya recently, hindi na ako nagbubukas ng bintana dahil hindi na gumaling ang aking sipon. Dati hindi ako sinisipon dito sa condo ko, tapos sobrang mahangin dito sa condo ko kasi dalawa yung malaki kong meron akong 3 malaking window. So, lagi lang yan naka-open. Di ako nag-aircon ever. Minsan di pa ako nag-electric fan kasi malamig talaga dito. Lately, nagsasara na ako tuloy ng bintana tapos nag-aircon ako kasi ang init-init. Okay, yan. Pasensya na sa biglang pagtahimik. Dahil kailangan mag-focus kapag nag-eyeliner. Again, a moment of silence for my eyeliner. Ayun, kaya gusto ko na rin lumipat ng place. Actually, plan ko na rin ibenta sana yung condo para makalipat na
itong condo na to para makalipat na ako ng better place, better environment, bigger place. Hopefully. Hindi ako naiiyak. Sa isipan talaga ako. Okay, malapit nang matapos yung aking makeup. Sagutin na natin yung ibang questions sa Instagram, sa story ko. Sabi ko, try natin yung Ask Rosel ulit. First question. Best beach ever. Best beach? Wait lang. Saan napuntahan ko mga beaches sa Philippines? So far, of course, si Boracay yung pinakamaganda. Pero mali. Wait lang. Hindi pala. Meron pala akong isang beach na napuntahan sa Romblon. That's the best beach na napuntahan ko so far. And sobrang puti ng kanyang sand. And yung water sobrang clear. Wait lang, hindi ko matandaan as of the moment. Ang pangalan, wait lang, Krista de Gallo ba yun? Pero I'll search for it. And nahanapin ko rin yung mga photos ko nung time na yun. Ang favorite part ko doon, may dalawang island. Tapos sa gitna nun, merong isang line ng sand doon sa dalawang yun. So parang daan. And yung magkabilaan, magkaiba yung current ng water. Yung isang side, kalmado lang yung tubig. Like, walang waves. Flat lang siya. Yung kabilang side, malakas yung waves. Oh my gosh, guys! Sobrang ganda. And, grabe, sobrang sarap ng mga kinain namin kasi yung locals doon, yung mga nakatira doon sa island na yun, parang nanghuli sila ng seashells, ng fish, dun sa island mismo. And dun din mismo sa island na yun niluto. Oh my God, sobrang sarap talaga. And ang kwento nga sa amin nung parang nagbabantay nung island na yun, parang ilang foreigners na yung nag-offer ng millions. Pero ayaw nilang ibenta kasi sabi ng locals, walang kapalit na pera yung island na yun. I love it. Matcha lover here. What's your go-to matcha over drink from a local cafe here in the PH? Oh, and what's your go-to? Go-to pala. Kala ko best. Nahirapan ako sa best. Parang hindi ko pa alam kung anong best matcha latte. Kasi hindi ko pa naman na-explore lahat ng matcha cafe sa Philippines. Matcha Tokyo. Ayan. Pero kung walang ibang cafe sa paligid na masarap yung matcha, Starbucks pa din. Alam mo si Starbucks kasi para na siyang sari-sari store dito sa Pilipinas. Kahit saan may branch siya. And surprisingly, medyo okay naman yung matcha nila. Pero if dun sa place na yun, may Matcha Tokyo, kuwari, may Matcha Tokyo at may Starbucks, sa Matcha Tokyo ako bibili. Wait lang, hindi ko maalala kung the Matcha Tokyo ba yun or the Tokyo Matcha. Basta yun, alam niyo yung sinasabi kong segue. I'm using Maybelline Sky High for my mascara. And yung ginamit kong eyeliner is from EC. Ito yung Precision Fluid liner nila. The shade is Classic Brown. Next. Wait lang, pinsan to ng boyfriend ko. Sabi niya, ba't tagal naman ng kasal niyo? Ganyan po siya. Ganyan siya lagi mag-reply sa akin sa mga stories ko. Ibalik ko kaya yung tanong sa'yo, bakit ang tagal ng kasal mo? Ng kasal niyo? Kailan niyo po planong Guys, nag-get ready with me pa lang ako dito. Oh. Mga excited naman kayo. I don't know. Hintayin lang natin sing-sing. Siguro if we're both financially ready, or ewan ko, sabi nga nila, wala naman talagang taong ready. I think nasa age na naman ako. So, bahala na si Lord kung kailan niya gusto. Kung dati parang love or career, ngayon you can have it both naman, I think. So, bahala na po si Lord. Ate, nung nagtitraining ka po before to be a P-pop idol. Hindi ko gets yung tanong. Ate, nung nag-training ka po before to be a P-pop idol? Hindi, baka question siya na kung nag-training ba ako before for P-pop. Yes, and nagawa na rin ako ng podcast dyan. Podcast episode dito sa YouTube channel ko. Wait lang, this is from Strokes. Ito yung microblade pen perfector nila in the shade
graphite. Ako po yung nag-quit kasi parang may nagsasabi na sayang hindi ako nakapag-debut with my co-trainees. Well, I'm almost nag-debut with them. Pero ako din yung nag-quit kasi number 1 is physical health, then mental health, and other reasons. What advice can you give po sa mga graduating students na malapit na sa adulting stage? Adulting may sound scary, pero it will be fun. Well, mas mahirap yung adulting kasi syempre mas maraming responsibilities and syempre ikaw na magbabayad ng sarili mong bills, ikaw na bibili ng sarili mong mga gusto sa buhay. Pero that also means na meron ka ng adult money. Kung saan man kayong career mapunta, galingan nyo lang. Pero, know your boundaries, know your limits. Alam ko sa younger generation, alam nyo na yan eh. Tignan nyo ako, parang ilang career shift na ako. And bumalik ako ulit sa content creating. Kasi I'm just finding things na mag-work for me and nag-enjoy akong gawin. Alam mo yun, you're earning money and at the same time, you're enjoying doing it. Wait, dumidilim na. And on top of the list, before being masipag, be kind and be generous dahil kung mabait kayo, plus masipag, malayo ang inyong mararating. If given a chance to go back in time of your life, anong year or event and babalikan mo and why? Siguro kung may babalikan akong year or era ng buhay ko, hindi ako babalik doon to stay kasi I'm happy with my life right now. Siguro, babalik ako to relive the moment, pero babalik ako sa present. Gets ba yun? If babalikan ako, yung mga moments na family reunion, na nandun pa yung lolo't lola ko, na hindi pa busy yung magpipinsan. Pag nagpa-family reunion, kompleto talaga kaming lahat. Especially pag Pasko. Yun yung favorite family reunion ko, Pasko. Medyo close yung family namin eh. I mean, we don't have a perfect family, pero we value yung time for the family. Pero ngayon, hindi kami masyadong nakokompleto kasi syempre, matatanda na rin kami magpipinsan. So, ang madalas lang din nagkikita is mga parents namin. Parang dati, nag-reunion din magpipinsan kahit kami lang, pero ngayon hindi na namin siya gagawa kasi nga busy kami. So, babalik ako sa time na medyo bata pa kaming lahat. But I'm happy sa mga careers at kanya-kanyang buhay ng bawat isa. What's one thing you're grateful you did despite being scared of doing so? Quitting. Alam nyo, ako yung tao na takot mag-quit sa isang bagay kasi gusto ko na pinaninindigan yung desisyon ko. I think it's part of my ego na din dati and pride. Kaya kahit na nahihirapan ako, kahit na alam ko na it's not working, kahit na parang toxic na yung mga bagay-bagay, hindi pa rin ako nakikwit. Quitting dun sa P-pop training is one of the biggest decision in my life and one of the best decision talaga. And now, I don't regret it. Sa blush on ko and dito sa, parang ginawa ko lang siyang tint sa lips ko. I'm using BLK Creamy All Over Paint in the shade Poolside. Last step ng ating makeup ay itong Solar Balm from Easy in the shade Slick. Solar Balm Glow. Ang ganda nito. Nung una kong try, yung Solar Balm natural nila, pero nagda-dry talaga yung lips ko. Nalalasahan mo yung sunscreen niya, tapos may white dots siya na kailangan mo i-warm muna yung lipstick. Ito, ang ganda ng glow. Ayoko siya nung una kasi inisip ko baka super glossy siya. Ayoko ng glossy na lipstick. Pero hindi. Hindi siya super glossy at ang ganda niya sa lips. Hindi siya nakaka-dry. Ang ganda ng shade. Diba? That's my everyday makeup. Ganyan lang siya ka-simple. Ganyan lang kanipis. Wala nang iba. Iba pa yung makeup routine ko kapag may event. Pag mag-foundation talaga ako. Wait lang, ang dami pang question. Sagutin natin to ng mabilisan. Hindi ko sasagot lahat. Pipili ko lang kasi yung iba, parang joke lang yung joke lang yung ask. Nilaro nyo naman ako. Ayan. Tapos yung iba, pare-pares lang ng question. So, hindi ko na rin sinasabi. Next question. Do you miss acting? I've known you for the Bobby and Bobby, the OG. Hihi. I miss acting. Ay, ito magiging honest ako sa inyo. If only I was born with generational wealth,
Yung tipong hindi ko problema kung saan kukunin yung pera next month or hindi ko problema yung ipon ko kasi meron naman akong milyones na naka-imbak sa bangko. Hindi ako magdadalawa isip na acting yung kukunin kong career. For me, nung walang kapit sa industriya, na walang pamilya sa industriya, na talagang magsa-start ka sa pinakababa, it's really hard to pursue acting. Lalo na dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas talagang hirap. Pag nag-uumpisa ka, madalas wala pa yung TF or kahit na ilang years ka nang nag-acting, you don't earn that much. Iba kasi yung plan ko in life, iba yung dream ko financially, and I don't think kayang masustain ng acting ko yung gusto ko mangyari sa buhay ko. Pero sa ngayon, content creating kasi yung bread and butter ko. Although, I also love content creating, and dati, di ba, wait lang, sinisip ko na ako. And dati, di ba, gumagawa pa ako ng mga short films dito sa channel ko. For sure, if may extra budget na tayo to make short films again, gagawa ulit ako. Gagawa ulit ako ng mga short films para doon natin malabas yung passion natin sa acting. How do you deal with FOMO? Dati, na-FOMO ako. Ngayon, I just accept. Parang, if hindi ka na-invite, okay lang. Hindi na ako ganun dati na talagang kailangan lahat ng friends ko, masamahan ko. Na-FOMO ako sa family ko, minsan. Pero, ina-accept ko na rin na hindi all the time mapupuntahan mo lahat ng bagay. Hindi mo mahati yung sarili mo, lalo na if marami kang, alam mo yun, busy ka sa buhay. That's how I deal with it. I just accept it. No, wala ako that moment, wala ako dun, okay lang. Pero I'll make sure na next time, may kita ko ulit sila, mga kasama ko, ganyan. And instead of like being sad na, okay, hindi ako nakapunta sa event, hindi ako nakapunta sa occasion na to, ganyan. Binabaling ko na lang sa other good things. Isip ko na, okay, at least magagamit ko tong araw na to para mag-work or para mag-relax or anything. It's been a while, Ate Rosie. Kamusta ka? I'm fine. I'm doing well. I'm happier than ever. Parang like ko to sinasabi every era of my life. Pero I'm happy kasi syempre things are changing, people are changing, life is changing. I'm happy. I'm okay. And I hope na okay din kayong lahat. Kung nasan man kayo ngayon watching this video, I hope na you're happy with your life then. Thank you guys for watching. Ayun na, paggabi na. Oh my gosh. I hope pagawa natin to ulit next time. Follow me on TikTok kasi itatry ko na mag-live weekly doon. So, kung nabitin kayo sa usapan natin dito, follow me on TikTok. Abangan nyo na lang pa nag-live ako at doon tayo magchikahan. Okay? Thank you guys for watching. You know the drill. Leave a comment, like this video, subscribe on my channel, and I'll see you next time. Bye!